Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, kabayan ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria, ay ating ibinabahagi sa inyo sa libong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay huwag pamarisan ang mga demonyo. Sila'y mamamatay tao at manggagawa ng kasamaan. Magbuo ng mabuting pagkakaisa mula paghahari ng Diyos. Ngayon, ibabasahin ko po ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At mula po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 44. Ito po ang mensahe. Ang dyablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, yon ang inyong ginagawa. Siya ay mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan, at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan, kahit kailan. Kung siya ay nagsisinungaling, ay likas sa kanya, sapagkat siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. At ipapatuloy po natin dito sa mga taga-Roma, Kabanata 6, talatang 14. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandaang loob ng Diyos. Patuloy po natin sa mga taga-Roma pa rin. Kabanata 12, talatang 1 at 9. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanig sa inyo, ihalin ninyo ang sarili bilang handog na buhay, banal na kalugod-lugod sa Kanya, na tunay na pagsamba ng Diyos. At maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 5, talatang 16. Ito po ang mensahe. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 3, talatang 12 hanggang 13. Mga kapatid, ingatan ninyo na huwag sumama. Ang sino man sa inyo na mawawalan ng pananampalataya hanggang taligdan ang Diyos na buhay. At ipagpatuloy po natin sa mga kay Apostol San Lucas, Kabanata 12 at talatang 31. Higit sa lahat, pag sumakita ninyong pagharian kayo ng Diyos at ipagkakaloob niya ang kinakailangan ninyo. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos. Mula po dito sa tema na huwag pamarisan ang demonyo o dyablo, sila'y mamamatay tao at manggagawa ng kasamaan. Kaya magbuo ng mabuting pagkakaisa mula sa paghahari ng Diyos. Ngayon, sinasabi ng ating banal na Panginoon Diyos mula doon sa Bagong Tipan na ayon sa banal na Panginoon Kristo, na kanyang bugtong na anak, ay yung mga demonyo, yung si Satanas, o yung dyablo, sila'y mamamatay tao na simula pa ano na lang ng mundo. At sila'y ama ng kasinungalingan. Sinasabi niya doon na tayo ay pakaibigin natin yung, maging totoo tayo sa pag-ibig at pakaibigin natin yung mabuti at kasuklaman yung masama. So, ganoon ay, at sinasabi niya na tayo ay mamuhay na mabuti sa ilalim ng habag ng Diyos. Ganyan tayo wala na, tinanggal na, pinagbigyan na, tinanggal na yung kautusan, o tayo mamumuhay na ayon doon sa mabubuti sa ilalim ng habag ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo, o mayroon ng kahabagan. Sapagkat yung tayo pinagbigyan niya mula doon sa pagkakasala mula noon sa mga kautusan na kanyang ibinigay na nilabag ng mga tao na umaabot doon sa kamatayang spiritual, kamatayang pisikal. So, binigyan ng pagkakataon ng mga tao ngayon para tanggalin yung kautusan na yan na magbibigay siya ng kamatayang spiritual at kamatayang praktikal. So, noong mga panahon na yun. So, tinanggal na yung mga utusan na
Halimbawa, kagaya noon na ang isang tao ay parurusahan na pwede kang batuhin, patayin ka sa pamamagitan ng bato kung salbahe ka doon sa mga magulang mo or ikaw ay halimbawa iba't ibang klase ng mga kasamaan. Ano mo, yung ikaw ay nangaliwa ko ng asawa mo. So, pwede kang patayin o parusahan ng kamatayan. So, tinanggal na ngayon yan, binigyan ng pagkakataon ng Diyos at maaari hanggang ikaw ay at iba may meron pang kamatayang spiritual na maaari kang idulot sa iyo yan na paglabag mo doon sa kautusan ng Diyos, hindi lamang physical. So ngayon, tinanggal na yon, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos ngayon na ikaw ay magkaroon ng buhay at ikaw ay makaisa doon sa buhay na walang hanggan at kaligtasang espiritual. So, tinanggal na niya yung pagpaparusa na physical at saka maaaring ikaw yung makaligtas na rin doon sa kamatayang spiritual kung ikaw ay magbabalik loob sa Diyos o susunod ka. So, pinagpatawad na ng Diyos ngayon yan mula doon sa pagkakasala sa simula at yung mga paglabag doon sa mga kautusan na yun. So, ngayon ay ngayon sabi ng ating banal na Panginoon Diyos ay dito sa tayo ay tayo yung maging matibay at wag tayong mawalan ng wag tayong tatalikod sa Diyos. So, yung pananampalataya natin patuloy tayong manampalataya at sundin yung kalooban ng Diyos at huwag natin siyang talikdan. So, yun ang ating at tayo ay magpaalan araw-araw upang tayo ay hindi madaya ng diablo o ng demonyo at ng sino man na tayo mahikaya doon sa paggawa ng kasamaan at magumong tayo rito. Kagaya na pagpatay ng tao, nahihikaya tayo pumatay ng tao, nahihikaya tayo sa iba't ibang mga bagay. So, huwag tayong pahikaya ng paggawa ng ganyang klase ng mga bibigat ng mga kasamaan. O mahikaya tayo, halimbawa dyan sa pagpaparusa ng death penalty. Sapagkat tayo na pagbigyan ng Diyos na hindi na tayo umabot dyan sa ganyang klase ng mga tinanggal niya na kasi yan mula hanggang sa kamatayang spiritual ay ang Diyos ay nagbigay na ng pangalawang pagkakataon. So tinanggal nun yan. Nung una kasi ay yun, nagpaparusa ng kamatayan. Maski physical eh. So yun ay pagpaparusa rin ng Diyos yun sa pamamagitan ng ibinigay ni Moises noon na papatayin yung nakagagawa ng mabibigat na ganong klase ng mga pagkakasala. So meron ganong klase ng mga pagkakasala at meron ding ibinibigay ng mga ganyan na mga pagparusa noon yung iba't ibang mga kapamahalaan noon, kagaya ng mga Ehipto. So ngayon, binago ng banal na Panginoon sa Kristo ngayon yan. So yung mga tao ay binibigyan niya na ng pagkakataon yun mula sa iniligtas na tayo sa pagkakasalang spiritual at maging yung pagpaparusa na yan ay kanya ring binabago na tayo magparusa ng kamatayan doon sa mga kapwa-tao natin, kagaya nung ginawa ni Moises na parusahan natin yung kapwa-tao natin ng kamatayan. So ngayon, tayo ay dapat so sa gabay ng banal na Panginoon Kristo at kanyang pagliligtas sa atin sa mga pagkakasala, yung pagpaparusa natin ng mga kamatayan, dapat tayo ay hindi na namamarusa ng kamatayan. So maliban dyan, yung kamatayan pagpaparusa mula sa atin, halimbawa physical. So kung hindi tayo dapat magpaparusa ng kamatayan kahit sino man tao na nagkakamali. Halimbawa, mayroong isang mamamatay tao, pinarurusa mo siya ng kamatayan sapagkat siya pumapatay ng tao, ano mang uri ng kasama. So hindi natin dapat pwedeng gawin yun. So ngayon yung kapamahalaan din, hindi rin po pwedeng dapat hindi siya dapat magpaparusa rin ng kamatayan doon sa sino man nagkakamali. Halimbawa, heinous crime o pumapatay ng tao or anumang uri ng mabibigat na pagkakasala. So dapat ay sapagkat tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos, magbibigay din tayo ng pagkakataon na yung kapwa-tao natin ay pahalaga natin ang buhay. Sapagkat pinahalaga ng Diyos ang buhay natin, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. So gusto ng Diyos tayo ay buhay at pinahalaga niya yung buhay na kanyang ibinibigay sa atin. So kaya ang banal na Panginoon Kristo ay sinasabi na light of life. So siya ay nagbibigay ng buhay. So siya ay yung espiritu na nagbibigay ng buhay at siya ay nagbibigay ng pagkakataon. So tayo binigyan ng buhay, so bigyan din natin ng buhay yung ating kapwa-tao na kung nagkamali, bigyan natin ng pagkakataon magbago alam ba doon sa bilibid. So ngayon, kung nakapagbago siya, pwedeng lumaya siya or pwedeng siya ay doon na lamang mamuhay kung talaga napakabigan ng kanyang pagkakasala. So ganun mga bagay at siya ay mabigyan ng pagkakataon na magbalik loob sa Diyos. Yung mga ganung klase ng mga bagay at siya ay magkaroon pa ng kaligtasan spiritual. So ngayon tayo ay huwag pahikaya doon sa gawang masama o gawa ng mga demonyo mula sa pagpatay, iba't ibang mga kasamaan.
So kaya nga sinasabi ko, suklaman mo yung kasama, kaibigan mo mabuti. So dapat tayo mamuhay mabuti mula dun sa sa ilalim ng pag-aari ng Diyos. Kaya sana tayo, pag sumakita natin na tayo magpailalim sa pag-aari ng Diyos at tayo ay bibiyayaan ng Diyos sa ating pamumuhay na ito ng lahat ng mga pagpapala na ibinibigay sa hindi lang material na bagay na nagiging pagtatalo ng mga tao niya sa pamumuhay na naging ugat ng mga iba't ibang klase ng mga sigalot, pagtatalo at ang mga pag-aaway at mga patayan mula sa mga bagay-bagay. So ngayon, tayo ay kaya tayo ay mamuhay ng nasa sa ilalim ng paghahari ng Diyos mula dito sa ating kinikilalang mga relihiyon at tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual hanggang takdang panahon ng paghahari ng Diyos. So ngayon pa lamang nagkakaisa na tayo sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng church na ating pinagkakaisahan na itinayo ng Diyos para tayo ay manampalataya sa Diyos. So mula doon tayo sa pananampalataya natin sa Diyos mula doon sa church, tayo nagkakaisa na lahat doon sa paghahari ng Diyos sa pamumuhay na ito at tayo nagsasabuhay ng kalooban ng Diyos na mabuti na tayo isinasabuhay natin. Kaya nga sinasabi ng Diyos, kung kayo sasamba, ang higit na pagsamba ay yung kayo ay maging buhay na hain. So buhay na hain at banal sa Diyos. So tayo gagawa ng mabuti at buhay. So kaya gusto ng Diyos, isang buhay na hain at sumasamba sa Diyos sa ating banal na Panginoon Diyos. So ngayon, yung isang tao, kung siya nagkamali, siya isang buhay na hain sa Diyos sa pamamagitan na mahikayat siya na manampalataya sa Diyos. Kung siya mananampalataya sa Diyos, siya maging isang buhay na hain at ikinalulugdan ng Diyos. Ngayon, kung siya ay paparusahan natin ng kamatayan ay hindi gusto ng Diyos. Sapagat tinatanggalan natin ng hain ng Diyos ng buhay na maaaring manampalataya sa Kanya. Kaya nga sa siya ay pinibigyan natin pagkakataon na hinihikayat na maging mabuti. Kaya nga, may mga tao na kagagawa ng masama nang maabot na talaga na hindi na pagbibigyan ng Diyos na talagang sila ay napapahamak. Ibig sabihin, may mga taong talaga namang umaabot na sa kapahamakan na sila ay na kapag gumawa ng halimbawa na pumatay sila ng tao, mayroon napapahamak na talaga sila ay napapaslang din. Mayroon napapahamak na sa iba't ibang bagay sila nasasadla. So may mga bagay na kapag nakagawa ka ng masama napapahamak. So ngayon kung ikaw ay napagbigyan na ikaw ay mahikayat na magbalik loob sa Diyos, ikaw ay magiging buhay na hain. So gusto ng Diyos, yung mga buhay, iyan ay haing buhay. Lalo na kung ikaw ay banal naman. Kapag tayo buhay, tayo mahain sa Diyos at nananampalataya sa Kanya. Kaya kaya yung bawat mga buhay, kaya nga binibigyan ng buhay ng banal na Panginoon Kristo, sapagkat tayo ay buhay na hain sa Diyos at tayo ay nananampalataya sa Kanya. So, yun ang gusto ng Diyos at hindi niya gusto na basta pasilangin o basta halimbawa pag nagkamali ka, patayin na agad yun. Hindi ba sa ganun yun? So ngayon, binibigyan na pagkakataon at binigyan natin ng pagkakataon para tayo maging isang buhay na hain sa Kanya. So yung mga buhay natin ay hain sa Diyos lalo at ito ay banal. So yun. Kaya kung ikaw ay sumasamba sa Diyos ng buhay, yun ay hain na maganda sa Diyos. So kaya gusto ng Diyos tayo ay buhay. At saka ang Diyos ay buhay at siya ay Diyos ng mga buhay at hindi Diyos ng mga patay. So yun. Kaya ang Diyos, gusto ng Diyos puro buhay sa Kanya. So kung maaari, kaya binigyan niya na pagkakataon ng mga tao sabagat kung ang tao ay magkakamali, marami yung susunod sa kanyang kautusan o kanyang mga binigyan sabagat ginuno nga niya yung mundo noon sabagat sila gumagawa ng masama at lumalabag sa kautusan. So, puro ganun ang mangyayari kapag ang tao ay sa pamumuhay sabagat marami lumalabag sa kautusan at ilan lamang yung nagiging mabuti. Doon sa panahon pa lamang ni Noe, ilan yung mga tao noon. So, ilan lamang sila yung natira na binigyan ng pagkakataon ng Diyos. So, ngayon, binigyan ng pagkakataon ng Diyos yung malaki ngayon na portion o yung lahat sa takdang panahon na binigyan niya ng tamang panahon para dyan sa spiritual na pamamarusa ng Diyos sa spiritual na para dun sa dadalhin sa langit at dadalhin sa impyerno na pamumuhay ng bawat kung sino tumahak ng mabuti at kung sino tumahak ng masama. So ngayon doon sa usapin ng pamamarusa, halimbawa dito sa pamalan, yung wag tayong sumuporta sa death penalty sapagkat yan ay hindi gusto ng Diyos. Ang gusto niya tayo magpahalaga sa buhay, ito ay mabigyan ng pagkakataon. At yung mga tao naman ay huwag kang papailalim sa masama
upang ikaw ay maging mamamatay tao. At huwag kang ganyan na ikaw ay mamarusa ng pagpatay ng tao. Tayo may gagawin pa nating legal yung pagparusa ng pagpatay ng tao para kinuyog natin yung isang gumagawa ng heinous crime. So tayo kaparehas na rin nila na mamamatay tao laban doon sa gumagawa ng sama na yon. So dinadaan natin doon sa isang mahusay na paggabay ng Diyos kung paano tayo haharapin yung mga nakagagawa ng ganyang klase ng mga kasama. So muli, sana tayo ay nakapagsabuhay sa naman ng 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 kaligtasang espiritual hinggil dito sa mga mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggong ito. At kayo nagabayan na tungkol dito sa mensaheng ito na huwag pamarisan yung mga mamamatay tao, yung mga demonyo na mga mamamatay tao, ang nanghihikayat niya na mamamatay tao, o manggagawa ng kasamaan. So huwag tayong padaya. Kung mayroong ayaw sa Diyos, gumagawa ng kasamaan, nagpapailalim sa demonyo, huwag tayong pailalim sa kanila. So huwag tayong mahikaya sa pagpatay ng tao, huwag tayong mahikaya sa anong uri ng kasamaan. Pagkos, pairalin natin ay yung nais ng Diyos, yung mabuti na nais ng Diyos. So yun lamang at muli, sana ay doon sa Interfaith Unity, pagkaisahin tayo ng Banal na Santa Maria doon at patuloy tayong magkaisa sa pagkakaisa sa bawat mga religion unawaan. Magabayan natin yung mundo, pamalan sa mabubuting ituturo ng ating religion mula kapayapaan, mga pagbibigayan. At tayong lahat o ang sangkatauhan ay gabayan ng paghihimala ng gabayan ng Santa Maria ng kanyang pagbuklori tayo ng Banal na Santa Maria mula sa pananalig sa Bible at tayo paghimalaan niya ng kanyang mga kaliwanagan, kanyang mga aparisyon, tayo ay mapagbuklod doon. So ito ay napagandang biyaya niya sa pagbubuklod sa atin. Malaking tulong ito. Ngayon ay dinadalangin din natin na ang paghimala ng Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Jesucristo, Banal na Santa Maria hinggil dito sa kinaharap natin na pandemic na ito ay huwag tayong maapektuhan dito, huwag tayong ma-devastate ng gusto dito at ito ay tuluyan na rin nilang tanggalin. Sa mundo, ito man ay mula sa kung saan man ay ito ay sana tanggalin na nila ito at makapamuhay na ng muli na maayos sa mga tao at hindi marami ang mapinsala na itong COVID na ito na ito man ay anumang uri ng pinagmulan nito na ito ay sana hindi makapinsala ng gusto. Mula dito sa bansang Pilipinas at dinadalangin ko rin ang kaligtasan ng aming pamilya. So, lamang magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.